Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. Meron tayo dito isang Crave na soundbar. Ito ay isang hindi pangkaraniwang soundbar. Isa siyang 2.1 channel multimedia player soundbar. So, bago tayo mag-umpisa dyan, meron lang akong kunting isi-share. Meron kasi tayong isang senior citizen na kasama sa grupo, isang tech vlogger din na nadali ng scammer. So nalimas yung kanyang GCash at ang masama pa dito ay dito natin nalaman na isa pala tayo sa mga tina-target, lalo na sa mga kapwa tech vlogger na may mga account sa Facebook, nakapareho yung pangalan dito sa YouTube tsaka sa kanilang mga Facebook account. So mag-ingat-ingat po tayo dahil isa pala tayo sa mga tina-target. Ang sinasabi daw ng scammer na mayroon daw magpapadala na sponsor galing abroad na ganung halaga, sa ganung halaga. At yun yung mga pinagsasabi-sabi niya. At yun, kaya nalimas yung kanyang account. Sayang naman ay pambayad pa naman sana ng tubig at kuryente yun. At doon sa base na rin sa post niya, meron akong nakikita doon. Hindi ko alam kung nanay niya na nasa ospital. Kaya nakakapanlumo at nakakaawa na pati ganung mga natin pati mga senior citizen ay wala nang pinipili yung mga scammer. Kaya nakakaawa, yun nga, nakakaawa. Kaya para sa mga katik vlogger na yung pangalan ng inyong mga channel dito sa YouTube at pati na rin sa kung may mga account kayo doon sa Facebook, so mag-ingat-ingat tayo na lalo na kapag kapareho yung mga pangalan. Ayan, mag-ingat-ingat tayo dahil yun nga, kasama na pala tayo sa mga tina-target at isa sa mga pautot nila na may magbibigay ng mga gamit o kaya mga malalaking halaga na galing abroad mag-sponsor. Okay? So, yan, mag-ingat na lang tayo. At dito tuloy tayo sa natin, sa soundbar natin. So, itong soundbar na to, ang problema nito ay wala ng power. Nasira yung kanyang power dahil yung kanyang sound duct ay nabunot kasama yung iPhone 4, nabunot at nag-short yung kanyang 5 volts. May may protect naman yung kanyang power supply, kaya lang hindi siya umubra sa ganung katagal na nakadikit. Hindi kasi nabunot to sa saksakan, kaya talagang pumutok yung primary ng power supply. So sa ganung mga problema, napakaraming paraan pwede natin gamitin yung laging pinapakita ni Marco Frances na papalitan ng ibang chips, modify yung primary. So isa yun sa mga paraan, isa sa mga maganda at matibay na paraan. At mayroon pang 8 wires yata, 6 wires ba yun, tapos 5 wires at pinaka-common yung 4 wires. So yung 4 wires hindi ko ginagamit sa mga malakas kumukonsumo na mataas yung load. Hindi ko ginagamit yung mga ganon kasi nga madalas bumibigay yung kanyang trim pot, dahil yung trim pot kasi ng mga nakakasa doon, napakababa lang ng napakababa lang ng amperahe siguro mga 0.5 ampere lang yata, napakababa lang nun, kaya bumibigay talaga yon. Tsaka naapektuhan yung ibang circuit. So dito ginagamit yung mga forwards na yung ginagamit natin yung sa mga 32 inch pababa na mga flat TV at yung ibang mga electronic circuits na gumagamit ng low power lang yung kanilang mga power supply. So ito, hindi po pwede dito dahil nga alam naman natin na kapag nagpapatugtog ka ng malakas na bass, malakas kumonsumo ng kuryente yon. Kaya ito, bago natin kinabit yung ibang circuit na tinap natin sa loob, sinubok muna natin to sa mahigit isang araw, pinapatugtog natin ng tinatawag na yung mga tugtog na malakas yung bass. Okay? Tapos, hindi lang yon, yung ating volume level ay nasa high level at hindi lang sound,
dahil medyo may ano to, may video output, sinaksak din natin kasama sa monitor yung picture niya para makita natin kung hindi ba siya affected. Na habang tumutunog siya ng malakas na matagal, kung normal pa ba yung kanyang picture. So yun yung ginawa natin pagmomonitor. At ito, nagno-normal na siya. So paparinig lang natin ng konti ano, para marinig nyo na gumagana na siya ng normal. So kahit sandali lang, kung gusto nyo makinig ng isang buong minuto kung paano tumunog tong isang Crave na soundbar, tulad ng dati, gagawa tayo ng shorts. So walang problema dun sa shorts kung copyright dahil hindi naman tayo naghihirap doon. Re-record lang tayo ng video at sound at pinopost natin sa loob ng isang minuto. So walang problema yon, hindi tayo apektado doon kung magka-copyright yon. At least meron akong naisishare sa inyo kung paano tumunog yung mga item na ginagawa natin. Okay, yan. Tapos, volume tayo, ano. So, ito nga pala yung ano nito. Ito yung kanyang mga speakers. So, itong speaker na to, meron ditong 6 inch na woofer yung ginagamit. Ay, 5 inch. 4 inches na woofer yung ginamit dito. Tapos, merong tweeter na maliit. Pati rin dito sa kabila. Ganon din, pareho din. Tapos, ito yung kanyang sub. Ito. So, ito, play natin, ano, volume tayo. Ay, sorry. Pause muna natin sandali. Hindi pa pala natin naikabit yung speaker na maliliit. Okay. Yan siya. Tapos, volume natin. Play natin. Okay. So, ayan. Dito, narinig nyo na tumutunog na, no, at maayos na yung ano natin. Ngayon, ipapakita ko na lang sa loob kung ano ba yung kinakabit natin. So, ayan siya. Ito yung kanyang circuit. Ayan. Ayan, tanggalin natin to. Tanggalin natin to. Ayan, so, dandahan lang, ano. Ayan. So, ito yung nasa loob. Yun yung kinabit natin. Ayan. Ito yung kinabit natin sa loob. So, ito yung kanyang, ano, ito yung kanyang power supply. Ayan, yung tinap natin. Tapos, ito naman yung ating, ano, tinatawag na boost converter. Ayan siya. So, kung maliit lang yung kinabit natin, ang required voltage nito ay nasa 18 volts. At nakakuha tayo ng 15 volts, ano. So, ginamitan na lang natin siya ng boost or step up converter para mahabol natin yung 18 volts. Ayan. So, ang isa sa mga pinaka-importante dito ay alam natin kung ilan yung current na papasok dito sa circuit natin para hindi mabibitin yung circuit. Dahil kapag nabibitin sa current, ano, kahit tama yung voltahe natin, pupugak-pugak yung tunog, mag-i-intermittent o pwedeng yung display magwawala-wala. Ayan. Okay, so hindi naman tayo kinabahan na kabitan ng boost converter dahil nga napakanipis lang ng nung gap na kinuha natin. So 15 volts, ginawa nating 18 volts. So 3 volts lang yung gap. Kaya hindi tayo nababahala na kakain ng kalahating amperahe yung ating boost converter galing dito sa ating switch mode power supply. Yan. So yun lang yung ginawa natin. Okay, so marami namang makukuhang 18 volts. Yung mga hindi tayo sigurado doon dahil nung makabili ako ng ganon, hindi siya ganun katibay. Madalas malakas uminit, tapos napakapangit ng circuit. Kaya ginawa natin, naghanap talaga tayo ng mga original na replacement adapter na mga tinatawag natin na laptop. Yan, mga laptop power supply. Yan siya. So magandang klase yan. Ayan. Tapos yan, dinadagdag na lang natin ng boost or step up converter para gumana siya. Yan. So okay na siya, at least na-test natin na wala nang ibang problema dito sa circuit at lahat
ng kanyang mga features, mga functions ay gumagana na. Okay, so habang hindi pa dumating yung mga pyesa, at least magamit na natin itong item. So hanggang dito na lang siguro, So maraming salamat. God bless at bye-bye.